So welcome back to my YouTube channel mga ka-bikers. So ito yung gagawin kong e-bike ngayon. So magkakabit kami ng dito, ng Koso na speedometer. Tapos kakabitan namin yung undernet. So dito naman yung papalitan namin ng undernet sa may baba niya. Tapos yung shock niya na monoshock na Öhlins. So papalitan din naman namin yung shock na to. So tatanggalin na rin namin to. So ito yung ka-e-bike, yung e-bike niya. So maporma siya. So ayan. Tapos naka QS siya na 2000 na QS. Yung controller niya is Anywave. Tapos naka lead acid lang siya. So yun mga ka-e-bike. So ang ikakabit namin tong na to, accessories ng e-bike ngayon. So may katulong kasi ako mga ka-e-bike. So siya yung magkakabit ng Öhlins na monoshock. Tapos yung undernet. So ako naman yung sa Koso. Ako naman yung magwa-wiring sa Koso. So ang kakabit namin mga ka-e-bike, so ito yung mga accessories na mga ikakabit namin sa e-bike na to. So ang may-ari nito yung taga Miltex. So ito yung mga ka-e-bike yung ikakabit namin. So ito yung undernet niya. So kulay gold siya na Jordan. Tapos yung kanyang Koso. So ito yung Koso niya mga ka-e-bike. So ako naman ang magkakabit nito. Yung sensor niya. Tapos magkakabit din kami pala mga ka-e-bike ng Eagle Eye. So ikakabit ko rin tong Eagle Eye niya to dito siguro sa dito niya sa likod. So titingnan lang namin kung saan mamaya ipapakabit na may-ari yung niya, yung Eagle Eye niya. So hindi ko lang sure kung doon sa baba o dito o baka doon sa harap. So tapos yung niya, yung Öhlins niya na na shock. So ito yung mga ka-e-bike. Ito. So may adjustan na rin to ng pwede yung patikasan, pwede yung palambutin yung shock niya. So parang ito yung suspension niya. So yan lang. So ito pala yung mga ka-e-bike yung niya, yung wiring niya. So nagdala na rin ako ng wiring niya na para doon sa may connection ng battery niya. Tapos yung sa may hall sensor niya, nung ikakabit sa hall sensor. Tapos yung sa niya dito, yung sensor niya. So kasi yung sensor kasi itong mga ka-e-bike, maiksi lang yung wire niya. So kailangan natin ng dagdagan natin ng extension wire para umabot yung wiring niya. So baka hanggang dito lang yung niya, yung ng sensor niya, yung wire niya aabutin. So pwede naman natin doon ilagay sa harap, pwede naman dito sa may likod niya yung sensor. So kasi sa amin nilalagay talaga namin dito sa likod niya yung sensor. Kaya nagdala ako ng ng wire. So bali isang buo lang wire na to. Pero ang laman nito is 5. Kasi yung 3 kukunin ko sa sensor niya. Yung sa sensor niya yung 3, tapos yung isa sa hall sensor niya. Doon sa may hub. Doon ko naman itatap yung isang wire. Tapos yung isang wire niya itatap ko naman doon sa may 12 volts na battery niya, doon sa mismong battery niya, para may ang Koso niya magkaroon ng standby power para doon sa may oras niya. So pasensya na kayo mga ka-e-bike kasi nasa tabing kalsada kasi ako eh. So ito yung kasi yung kalsada, kaya medyo maingay yung yung pagbablog ko. So
So mamaya ituturo ko mga ka-e-bike sa inyo kung paano natin to iwa-wiring ulit. So isa-isahin natin kung saan natin itatap yung mga wiring nya, kung saan tayo kukuha ng 12 volts, tapos kung paano natin iwa-wiring yung ano nya, yung sensor nya. So sa susunod mga ka-e-bike, sa susunod kong vlog, pag-aralan ko naman yung ano, yung no sensor siya. So hindi na natin kailangan to ikabit. Sa susunod ko na lang na vlog, yun ang gagawin ko. So pinag-aralan ko pa kasi yung kung paano ko pagaganahin yung digital niya na koso na hindi nagagamitan ng sensor. So pagka nagawa ko yung mga ka-e-bike, i-share ko naman yun sa inyo kung saan ko i-connect yun o saan ko tinap yung mga wiring nya, yung sa sensor nya dito, kung saan ko siya inilagay, para kahit papaano makatulong ako sa inyo kung sakasakaling gusto nyo rin na wala ng sensor. So abangan nyo na lang sa susunod kong video mga ka-e-bike. So ngayon babaklasin ko muna to, babaklasin muna namin to, itong e-bike na to, yung play range nya. So yung kasama ko kasi mamaya dito naman siya gagawa, so ako naman doon naman ako sa may harap nya. So wala kasi siyang speedometer siya mga ka-e-bike. So mamaya babaklasin muna namin to, para ano, mamaya i-share ko rin sa inyo mga ka-e-bike kung paano natin iwa-wiring yung ano yung koso, para kahit papaano kung sakaling gusto niyo magkaroon ng magkabit ng koso, so alam niyo yung paano mag-tap ng mga wiring sa koso. So yan lang mga ka-e-bike. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Nasa gitna ng yellow red,
Tapos yung blue. Kunin natin yung light blue. So yan. So yung beam nya mga ka-e-bike, ito nakalagay yung beam nya, yung kulay blue. So ito yung kulay blue na to. Kukunin naman natin yung kulay blue. So ito yung mga ka-e-bike, yung kulay blue nya. Ito yung kukunin natin para dun sa ilaw nya. Pagka nag high and low siya, so yun ang gagana. So pag nagkabit tayo mga ka-e-bike ng magkabit na tayo ng koso, ang una nating gagawin is tatanggalin natin muna tong nya, yung 72 volts. So tanggalin natin yung 72 volts nya, papalitan natin ng 12 volts yan. So pag natanggal na natin yung 72 nya, ito, so ang gagawin ko naman dito mamaya, lalagyan ko naman siya ng socket, tapos kukuha ko ng negative dito. So dito sa block na to na wiring, tapos doon ko naman ikakabit sa nya, sa koso nya na digital nya, dito sa may battery gauge nya. So dito ko naman siya ikakabit, itatap mamaya yung nya, yung 72 nya doon sa may koso nya, sa battery gauge nya. So ang gawin nyo lang mga ka-e-bike dito, itong kulay violet na to, so ito yung sa speed nya doon na sa controller. Tapos yung right, yung left, tapos yung nya, yung beam nya, yung high and low, tapos yung negative. So dito wala siyang positive. So gagawin ko mamaya, yung wire ng sensor nya mga ka-e-bike, ito sa sensor nya, pagka nag brake kayo, iilaw yung sensor nyo sa brake sensor. So dito kayo mag tap, kuha kayo ng wire dito, itap nyo yung wire dito, tapos kuha kayo ng ganitong socket na ilalagay dito, doon nyo naman isasalpak yung 12 volts dito. So ikukunik nyo to dito para dito sa koso nyo. Yun ang gawin natin. So pag naglagay naman tayo dito mga ka-e-bike, para hindi tayo malito, ang gawin natin, tututok natin tong socket na to na female sa male. Pag tinutok natin yan, so nakaganyan siya. So yung orange, tapos yung light green, yung orange, so ito naman yon. So kailangan bukain muna natin to para mag-lock na siya. Tapos yung light, ito naman yung light. So yan, tingnan nyo mga ka-e-bike ang gagawin ko tutok nyo lang yan, tapos yan isalpak nyo, tapos yung light green dito naman sa baba ng orange. So para pagka once na sinalpak nyo yan, so yan, ganito siya sa harness, tapos sa koso. Tapos yung beam nya, ito yung high and low nya. So makikita nyo naman yan dito kung nasan yung high and low nya So yan ito, itong blue na to, na sa throttle nya, throttle switch nya. So ito naman yung nandito nakalagay sa high and low ng ilaw nya. So ikakabit naman natin yung blue. So ito yon, ikakabit natin sa koso. Yung galing sa koso, ikakabit natin dito sa socket nya. So nyo lang itutok nyo lang yan, tapos isalpak nyo na to. So yan. Tapos yung negative nito, yung kulay itim na galing sa harness, so yung sa kulay green naman.
Ito. Yung kulay green. Yung yellow green siya. So dito naman natin siya isasalpak. Katabi ng high and low. Yun. So bukain lang natin konti siya para mag-lock. So yan. Pag naisalpak nyo na to mga ka-e-bike, so tingnan nyo kung pantay siya para pagka sinalpak nyo to, hindi siya tatabingi. Yung positive, ito yung black. Yung black na positive ng koso natin. So salpak naman natin dito sa baba nya. So ayan. So nakasalpak na siya ngayon. Tapos ang gawin nyo mga ka-e-bike, para makatipid kayo sa wiring doon papunta doon sa may battery nya, ang kunin nyo, ito pwede nyo ikabit doon sa standby power nya, yung violet. Kasi pagdating doon sa controller, doon yun naman makikita yan, yung sa connection ng harness nya. So nandun yung speed nya. Pwede nyo itap dito yung ito, yung standby power nya, or yung itatap nyo sa may hall sensor nyo. So pwede nyo gawin to mga ka-e-bike. Nasa sa inyo na lang yung kung anong gagawin nyo dito. Kung gusto nyo sa hall sensor nyo para gumana yung RPM, or standby power nyo, so pwede nyo itap yan. So pagdating naman dito mga ka-e-bike sa ano nya, sa dito negative kasi to yung gear nya, ang kunin natin na gear, so hanggang 8 to yung gear nya, hanggang gear 1, gear 2 sa speed nya. Ang kukunin lang natin dito is gear 2 saka gear 3. So yung gear 1 nya kasi hindi accurate sa controller. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. So pag nagtap tayo ng 12 volts mga ka-e-bike ng koso natin, kailangan natin tong ganito para dun sa 12 volts natin. So magtap tayo dito ng 12 volts dun sa wiring natin na galing sa harness na kulay red. So minsan kasi ang harness kasi iba-ibang kulay ng positive or negative. So ganito ang ginawa ko, pag-tap ko, tapos lagyan ko lang siya ng electrical tape. So lagyan nyo lang siya ng electrical tape. Tapos pagka nakakuha na kayo mga ka-e-bike ng 12 volts, so gawin nyo naman, dito nyo naman isalpak yan. Tingnan nyo na lang yung sa loob ng tama. So yan. So ganito na siya mga ka-e-bike, yung ano nya. Tapos pwede na natin siya isalpak, yung 12 volts nya. Yung wiring nya kanina doon mga ka-e-bike, ang kinabit ko doon sa standby power nya, yung galing sa harness, yung sa speed nya. So mas malapit kasi siya dito, itatap natin dito sa hall sensor nya. Ang gawin ko na lang, babaguhin ko yung, tatanggalin ko na lang to, itong wire na to. So ang ilalagay ko na lang dito yung
yung wire ng ano, yung RPM. So ito na lang ang gagawin, babalik ta rin ko na lang siya. So pagpapalit ko na lang. Kasi mas malapit pala yung wiring ng ano niya dito eh. Yung hall sensor niya para dito. So tatanggalin ko to. So ito papalitan natin to. Iwa-wiring ko na lang to mga ka-e-bike. Kasi mas malapit yung wire kanina ng sensor niya papunta dun sa ano niya, sa hall sensor. So papalitan natin ng sa RPM. So yan, ito na lang yung ikakabit ko doon sa battery niya na positive. So ito na mga ka-e-bike, na wiring ko na yung ano niya, yung sa Koso digital niya na voltmeter niya. So yung wiring ng voltmeter niya mga ka-e-bike, yung positive kanina na 72 na kulay dilaw na to, na tinanggal ko dito, galing dito. So ito na yon, ginawan ko siya ng socket. Tapos yung negative niya, nag-tap naman ako dito sa negative ng galing harness niya. Yung papunta naman sa Koso natin, so ito naman yung Koso, yung positive ng Koso na 12 volts. Dito naman ako nag-tap. So pwede naman kayo mag-tap dito sa lahat ng kulay red niya na wire. So may makikita kayo na wire dito na red black na nakalagay. So ito yung positive na 12 volts. So pwede kayo mag-tap dyan kahit saan. So ang sa akin ginawa ko, dito ako nag-tap sa ano niya, sa sensor niya, sa brake sensor, positive. Tapos doon ko naman i-connect. Tapos yung paglagay natin mga ka-e-bike, so kailangan tingnan muna natin dito kung pantay siya para pagka sinalpak natin hindi siya ano, bumaliko. So ito yung kanina yung pinalitan ko na lang siya ng ano niya, yung itatap ko doon sa may ano, ito yung sa RPM nya, yung white blue na to, ito yung RPM sa Koso natin. So ang nilagay ko namang doon galing sa harness, yung galing sa ano nya, sa speed nya, kasi mas malapit yung sa speed nya yung hall sensor na, kaya doon ko na lang gagawin. Tapos ito yung kulay red na to, so ito naman yung iwa-wiring ko kasama ng sensor. Bali 4 na wire lang yung itatap, ipagagapangin ko mamaya doon sa may likod niya. So yan. So yan na yung pag-wiring niya mga ka-e-bike. So ngayon susubukan natin pagaganahin yung ano niya, yung Koso na speedometer. Naka ano ba yan? On brake ba yan? Ay, mamaya na pala. Ano yan? Sayang kang lumaks yan. Hindi, ano ko lang, patuloy ko lang muna ito. So i-on natin mga ka-e-bike yung breaker nya. So na ano ko na to, na wiring ko na yung ano niya, yung Koso niya. So pagganahin natin So yan. So nakikita nyo mga e-bike, gumana siya. So yan naman yung ano niya, yung Koso. Tapos babagawin natin yung kulay. So yan, red, blue, green, violet, tapos blue, yan, light. So i-green lang natin para medyo makita natin. So yan ang ano niya, yung speedometer niya na Koso. So gumana na siya. So ito na yung pag-wiring ko. Ang Koso niya mga ka-e-bike na
voltage niya, battery voltage niya. So ito yung kanina yung wiring ko kanina. Papunta doon sa battery gauge niya. So ito yung battery gauge niya mga ka-e-bike. So yan. Yung battery gauge niya gumagana na. So ito yung vlogger na isa mga guys, oh. So i-suportahan nyo yung ano niya mga ka-e-bike, yung Facebook page niya. Ano pangalan ng Facebook page mo? Biggs Motovlog. So yun yung ano niya, yung Facebook page niya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. So yan na mga ka-e-bike, tapos na yung ginawa naming e-bike kanina. Kinabit na namin yung koso niya. Tapos yung nandito sa baba, yung O-lens niya. Tapos yung sensor niya kanina yung sa koso, yung undernet. Tapos yung eagle eye. Tapos yung taillight niya dito kanina, inayos ko din. So susubukan natin. Tanda rin. Ayan. Ayan ang mga ka-e-bike. Tapos pagkanahin natin. So ayan. So ayan na mga ka-e-bike. Tapos na yung ano niya, e-bike niya. So inayos ko na rin yung ring light niya kanina. Gawa ng medyo maluwag. Tapos yung eagle eye niya na ikinabit. So pagka mamemoreno lang yung ano, iilaw yung eagle eye niya. So yun. Pati yung ano niya, yung brake light niya sa likod. So yan lang mga ka-e-bike, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. So thank you po.